We're continuing where we left off. Hindi pa tapos ang tambol. Kasi syempre, hindi ko nun gabilis ang DIY. Lalo na kung di ka full-time na karpentero, di ba? No rush. Just slow, steady progress, one step closer to a neater space. So welcome to episode 2. Ito na nga. Simulan natin sa pagkapit ng tambol dito sa ceiling. Nagpatulong na ako sa aking bilas para naman mas madali ang trabaho kasi mahirap nga naman tornilyohin ito habang nakahawak ka sa tambol. So ginawa ko, sabi ko sa kanya, tulungan niya ako hawakan yung tambol. And then, titornilyahan ko lang. Pwede na siyang umalis agad. And after that, syempre, kailangan natin masilyahin yung mga singit-singit at gilid-gilid para naman walang siwang na matira at maayos sa paningin. Yeah, boy! Syempre, tuloy natin ang pagputol dahil hindi pa tapos ang tambol. Marami pa tayong tatakpan or itatago na tubo. Simulan natin dito sa paletter yun na tambol. Gumamit ako dito ng jigsaw kasi medyo nasa looban siya, hindi siya pwede sasir. Ayan. Siyempre, kailangan natin masilihan para naman matakpan yung mga imperfection. And same method, gumamit tayo ng no more nails and mga scrap na plywood. And doon natin i-screw yung tambol. Nice. Ayan, nilagyan ko na rin ng silicone tong gilid-gilid kasi minsan syempre, kusina and stove to, ito yung parang na-partition niya. Hindi maiwasan may moist or basa na pwedeng makasira agad ng plywood sa mga singit-singit. So, ginawa ko, nilagyan ko agad ng silicone. Yeah, boy! Etong ginagawa ko naman na tambol, ito na yung sa gitna or dun sa pahaba na patayo, dun sa pinakagilid. Kinisin natin para maganda naman yung kahoy, mawala yung para magagaspang. Simulan na natin ilagay yung mga scrap na plywood para meron tayong tornilyuhan kapag nilagay na natin yung tambol. Ayan, simulan na natin. Nice. Tornilyo lang tayo para matibay at hindi agad matanggal. Siyempre, hindi mo mawala yung masilya dahil hindi mo maitatago yung mga singit-singit or yung duktungan niya. Yeah, boy! Yan, kung napansin nyo, mas gumanda siya kumpara nung una na hindi mo minasilyan kasi kitang-kita talaga yung mga duktungan niya. Nice! Andito naman, ito na yung open shell na ginawa ko. Pumutol lang ako sa 3/4 na plywood and then nilagyan ko ng konting kurba para medyo naman may design, hindi sobrang plain na diretso lang. And dito, mayroon pang tubo na kailangan itago which is yung nasa flooring naman. Kasi hindi na nila nilubog yung... Kasi yung sabi sa akin, yung previous owner kaya daw nakalabas-labas yung mga tubo. May tubo naman talaga na nasa flooring na nakabound sa concrete. Ang problem is nagbara and hindi na nila na-trace or naayos. Kaya ginawa nila, nag-repipe sila ng panibago. Ang problem lang is exposed lahat. So, yun yung ginawa ko. Tinatakpan ko na lang yung mga exposed and hindi na ako nag-back-back pa ng semento para ibaon ito. Nice. Pinturahan lang natin itong mga open shell. Lagyan natin ng kurbada para naman medyo gumanda. Eh, syempre, dahil natin lihain and masilihan para matakpan ng mga imperfection. And epoxy para sa ating gilid para mas tumibay ito. So, yun lang guys. See you in next episode. Tapusin na natin to. Thanks for watching. Peace out.